Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Umunoy PIDEA leaks, nag-ungkat na ng mga kaso sina Senador Jinggoy Estrada at dating PIDEA agent Jonathan Morales. How can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will... Knowing this person who has a lot of criminal records. Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, na-convict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikialaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po yun. Ang tinutukoy na video ni Estrada ang viral CCTV footage na kuha umano sa bahay ni Morales. Kasama niya noon ang dating PIDEA agent na si Romeo Enriquez. Nakausap sa cellphone si dating NAPOLCOM agent Eric Picoy Santiago. Narinig na nagbabala si Santiago na papatayin daw si Morales. Sa pagdinig, inamin ni Santiago na katang-isip lang ang mga sinabi niya kay Enriquez. Bago niyan, kinwestiyon Estrada ang kredibilidad ni Morales na siyang pumirma sa Umunoy leak report na nagsasabing gumagamit daw ng droga ang ilang personalidad sa isang condo unit sa Makati City. Kabilang sa mga nadawit ay si Pangulong Bongbong Marcos na una nang tinawanan ang naturang report. Kinumpirma naman ng St. Luke's Medical Center na nagnegatibo ang Pangulo sa cocaine nang magpa-drug test siya noong 2021. Kampo raw ng Pangulo ang naglabas ng resulta at hindi ang ospital. Maglalabas naman ng sampina ang Senado para kay dating Executive Secretary Paquito Ochoa na hindi nakadalo sa hearing matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon kay Morales, si Ochoa ang nag-utos na huwag nang ituloy ang PIDEA operation sa condo unit na tinutukoy sa Umunoy leaked report. Samantalang kinilala ang ilang Kapuso stars sa Box Office Entertainment Award 2024 ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Incorporated. Box Office Phenomenal Stars of Philippine Cinema at Most Popular Love Team for Movies sina Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa Rewind. Si Dong din ang Film Actor of the Year at ang kanyang game show na Family Feud naman ang most popular TV program. Si Pulang Araw star Alden Richards ang itinanghal na Box Office King para sa 5 breakups in a romance. Si Primetime Princess at Pulang Araw star Barbie Forteza ang itinanghal na Primetime TV Drama Actress of the Year para sa Maria Clara at Ibarra. Sa kaparehong series, si Kapuso Drama King Dennis Trillo ang Primetime TV Drama Actor of the Year. Sina Ruru Madrid at Bianca Umali naman ang most popular love team for television para sa series na The Right One. Si star of the new gen Jillian Ward ang Daytime TV Drama Actress of the Year para sa Abot Kamay na Pangarap. Sa kaparehong series, nakuha ni Richard Yap ang Daytime TV Drama Actor of the Year. Ang main kontrabida ng series na si Pinky Amador ang TV Supporting Actress of the Year. Comedy Actor and Actress of the Year sina Senador Bong Revilla Jr. at Beauty Gonzalez para sa Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Si Sparkle star Ewan Micael naman, Most Popular Child Performer of the Year para sa film na Firefly. Movie Supporting Actress of the Year naman si Alessandra De Rossi. Most Popular TV Program, News and Public Affairs, ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Sa talk show category naman ang Fast Talk with Boy Abunda. Congratulations mga Kapuso! Nakatagda i-deport pabalik sa China ang may 100 dayuhan na nahuli sa sinalaki ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong Marso. 167 na mga Chinese ang tinipon magdamag dito sa Pasay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sila mga banyagang inaresto sa Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac dahil sa mga umano'y mga sangkot sa illegal na aktibidad online. Front daw ng mga ito ang pagiging Pogo workers pero mga scammer pala. Ang sabi nila, mga CSR lamang sila, Customer Service Representative.
Pero sa malalimang investigasyon, sila po talaga ay nagsasagawa ng investment scam, love scam at saka mga cryptocurrency scam. Basically, sa ilalim ng legal na pogo, nagtatago yung mga scamming activities ng Sun One. Kaya lahat po ng mga itong i-deport natin ay mga scammers po lahat itong mga ito. Pasado 4 pa lang ng umaga, pinroseso silang isa-isa ng mga taga-PAOK. Pagkatapos, pinapila na sila habang bitbit nilang kanilang mga maleta. I-deport sila ngayong umaga pabalik ng Shanghai, China para harapin ang mga kasong isasampa sa kanila ng Shanghai Police Station. Doon sila sa Shanghai sasampahan ng kaso dahil naroon daw mga complainant para sa mga kasong cybercrime at internet fraud. Nagsimula po yan mga nakaraang taon, may mga natanggap na kami mga intelligence reports na mayroong mga foreign nationals na binubugbog doon sa Bamban. May mga nakuha kami mga videos. Unfortunately, yung mga binubugbog ngayon, hindi ho natin nahanap doon sa mga initial na mga surveillance natin nung nakaraang taon. Pero nitong February 28, pinalad po tayo, merong isang Vietnamese national na nakatakas at nagkwento sa atin sa mga nang ginagawa sa kanila doon sa loob ng Bamban. Igan, pasado 6 na umaga ay nakarating na sa NAIA Terminal 1 ang mga Chinese national. Yung kanilang flight ay nakaschedule pa ng 10 a.m. at sila ay darating sa Terminal 2 ng Shanghai, China. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Natuklasan ng mga otoridad ang isang ospital sa Pasay na nag-ooperate umano kahit walang lisensya. Kumpleto sa gamit at pasilidad ng ospital na posibleng pinagdadalhan ng mga nagkakasakit na POGO worker. Lagi una ka sa balita ni Ravi Tima, exclusive. Sa itsura ng mga gamit, mga nakapaskil na posters at mga gamot sa iba't ibang kwarto sa loob ng pasilidad na ito, hindi may kakailang isa itong klinik o maliit na ospital. Nireid ito matapos makatanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng ulat na isang ospital ang nag-ooperate dito. Ang pasilidad, hindi kalayuan sa gusali ng Senado sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit, with a license to operate. So upon that report, kami po ay nagkasa ng mga intelligence visit sa mga ito at napag-alaman nga namin na meron nga ganito, ospital nandito at saka mga doktor at mga nurses na wala mga permit, mga license to practice medicine and nursing in the Philippines. Ayon mismo sa mga Pilipinong kawani ng pasilidad, na-raid na sila noon. Iimbestigahan ito ng PAOCC. Ideally, dapat hindi na nakakapag-operate ito. So dapat kung na-report sa amin 3 weeks ago, nakasara na dapat ito pagpasok namin. Dito tumatakbo yung mga nasusugatan, ng mga magpupugo, yung mga nagkakasakit, yung nagkaka-COVID na magpupugo since wala sila mga dokumento sa katawan. So they rather go here sa mga gantong ospital. Ang klinik na ito o maliit na ospital kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong pasilidad na ito na nakatago sa mga restaurant sa bahaging ito ng Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad nitong ECG machine at itong ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito, meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na illegal ang kanilang ginagawa. Ang lalaking ito na isa sa mga naabutang nagbibigay ng reseta, todo tang ginoong una. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I am computer. Pero kalaunan, umamin din bagamat bumibisita lang daw siya. Yes, I am a Vietnamese doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? I visit only. Visit. Taliwas ito sa pahayag ng gwardiya na ilang buwan na raw nandito ang naturang lalaki. Isa pang Vietnamese at isang Chinese na doktor ang inabutan ng raiding team kasama ang isang Chinese pharmacist at isang Chinese nurse. Matapos imbestigahan at kunan ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ang mga dayuhang pasyente habang i-detain sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang suspect at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Agad namang isinara at ipinadlak ang pasilidad habang makikipag-ugnayan ng PAOCC sa lokal na pamahalaan ng Pasay para malaman kung paano ito nakalusot at nakapag-operate sa lugar. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Sa mga kagigising pa lang ng mga motorista, may inaasahan pong big-time oil price rollback bukas. Sa tansya ng Uni Oil, nakabawas presyo na 1 peso 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos sa kada litro ng gasolina.
50 hanggang 70 centavos naman ang posibleng tapya sa diesel. Ayon naman sa Department of Energy, posibleng hanggang 2 pesos and 25 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. 50 hanggang 85 centavos sa kada litro ng diesel at 90 centavos hanggang piso ang inaasahang kaltas sa kerosene. Batay ito sa 4-day trading nung nakaraang linggo. Abot sa mahigit 200 pamilya ang apektado ng landslide sa barangay Siana sa Mainit, Surigao del Norte. Ang mining company na nakakasakop sa lugar, iniimbestigahan din ang nangyaring pagguho. May unang balita live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril. Igan, mahigit 20 bahay ang nasira bunsod ng landslide sa barangay Siana sa Mainit, Surigao del Norte. Ang mga apektadong residente nananatili muna sa mga evacuation centers. Nagtumbahan ang mga malalaking kahoy na ito nang gumuho ang lupa sa bahagi ng tailing storage facility ng isang minahan sa barangay Siana sa Mainit, Surigao del Norte. Ang ilang residente tuluyan nang nawalan ng tahanan matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Nawa naman to sa una, nagiwa lamang to, pero sakit god. Tado na nakaroon, pareha karon nga namitanan gadto ulian. Asa na makami paingon. Sa laki ng pinsala sa nangyaring landslide dito sa barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte, isa lamang itong bahay sa likuran ko mga kapuso na makikita nating parang bumaliktad na resulta ng nasabing landslide. Itinuturong dahilan ng pagguho ng ilang residente ang idinagdag daw na tambak sa lumang tailing storage facility ng minahan. Tambakan na may sinagawa man ng tambak. Malisorba ko niyong magabi kay banha man ang mga sakyanan. Pinabulaan na naman ito ng Greenstone Resources Corporation. Iniimbestigahan na raw nila ang nangyari kasama ang Mines Geosciences Bureau at Environmental Management Bureau sa DNR at isang third-party expert. Sa part sa kami sa Greenstone, ato ka na siyang rehab kay para ma-stabilize ang tana. Pero nahitabo na malagi hinuon na unahan kita sa atong rehabilitation efforts. Sa tala ng Mainit LGU, umabot sa mahigit 200 pamilya o 900 individual ang naapektuhan ng landslide. Mahigit 20 bahay naman ang natabunan. Sa kabutihang palad, walang naitalang namatay o nawawala. Pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga residenteng apektado ng pagguho ng lupa. Nibakwit bigapon kay among nakuanan nga ang dito sa unahan namo, ang ila ko ng balay, tubo na ang siminto. Nautong naporsigir mo bakwit. Nagbigay na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan. For us, ang among gyud mahimo, we will be whatever we could afford, whatever we have as far our resources is concerned. Pinag-aaralan ngayon kung saang lugar pwedeng i-relocate ang mga inilikas na residente. Tungod nga wala na sila mabalhinan, maghatag kita og temporaryo nga mga rentals. Igan ngayong linggo inaasahan na makakabalik na sa kanilang mga bahay ang ibang residente na hindi direktang naapektuhan ng landslide. Oras na may pahintulot na mula sa MGB ng DENR. Igan. Cyril, kumusta yung mga residenteng nasa evacuation centers? Nakakaranas na ng ubo at sipon lalo na yung mga bata. Pero may mga nakadeploy naman ng mga medical personnel sa mga evacuation centers na nakabantay o tinitignan yung kalagayan ng mga evacuees. Igan. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga bahang kalsada ang isa sa mga problema tuwing umuulan sa Metro Manila. Kaya naman ang MMDA sinimulan ng paglilinis sa mga estero at mga daluyan ng tubig. Live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico.
Ivan, magandang umaga. Tila nagparamdam na nga ang tag-ulan sa ilang bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila. Kagabi, bumuhos na ang malakas na ulan at noong nakaraang linggo naman ay may nakaranas na ng pagbaha sa Maynila. Kaya naman ang ilang mga ahensya ng ating gobyerno ay naghahanda na para sa tunay na pagdating ng tag-ulan. May mga panaka-naka ng pagbuhos ng ulan sa Metro Manila. Gaya kagabi nang biglaang bumuhos ang ulan bandang alas 9. Noong nakaraang linggo, bigla ring umulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar gaya sa Taft Avenue sa Maynila. Sa kabila niyan, wala pang dinedeklaran tag-ulan ng Pag-asa. Pero hindi na raw kailangang hintayin ng deklarasyon ng tag-ulan bago maghanda. Ang MMDA nagsimula na sa kanilang declogging at desilting operation sa 40 drainage laterals o daluyan sa buong Metro Manila. Tinatanggal ang mga nakabarang basura sa mga stormwater sewer, gaya sa Fugoso Street. Sa Bambang naman, declogging operation sa mga sanitary sewer ang pinagkakaabalahan. Ivan, nandito ako ngayon sa Estero de Magdalena dito sa may Recto sa Maynila. At yan, nakikita nyo si Sir Danny de la Cruz na isa sa mga tinatawag nating river warrior na araw-araw ay naglilinis nitong Estero de Magdalena para matanggal yung mga basura na yan. Makikita nyo ay nag-iipon-ipon na yung mga basura doon sa lambat. Yung may orange na barrier na yan, may lambat yan sa ilalim para hindi na kumalat pa yung mga basura dito sa buong estero. Araw-araw nakakakuha raw sila ng halos sa 70 sako ng mga basura na araw-araw din kinukuha ng DPS ng Maynila. Minsan meron din daw truck ng mismong DENR ang kumukuha ng mga basura na yan. Sa ngayon mag-isa pa lang siya pero karaniwan daw ay 6 talaga sila at ang instruction sa kanila kada pagdating na ng tag-ulan ay dapat lagi silang nandito para sakaling rumagasa yung tubig kasama yung mga basura ay agad nila itong maisalok at matanggal at hindi na magdulot ng pagbara at hindi na rin magdulot ng pagbaha. Live mula rito sa Estero de Magdalena dito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Ilang araw bago ang ikalawang civilian mission ng grupong Atinto para mamigay ng supply sa mga mangingisdang Pinoy at maglatag ng mga boya sa Bajo de Masinloc, namataan ang mahigit 30 barko ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Sabi ng grupo, hindi sila natatakot. May unang balita si Joseph Morong. Halos 2 linggo matapos ang pang-water cannon ng China sa mga barko ng PCG at BFAR, ang sibilyang grupong Atinto naman ang pupunta sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc sa Miyerkules. Pinaghahandaan na ang pamimigay ng gasolina at supply sa mga mangingisdang Pilipino. Gayon din ang paglalatag ng mga boya para ipakitang bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Ngayon pa lamang namataan na ang 6 na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese Maritime Militia vessel doon, batay sa satellite image na nakahalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalin tulad niya ito sa dami ng mga barkong inihaharang ng China sa Ayungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi raw natatakot ang grupong Atinto. Tuloy raw ang paglalayag para i-civilianize o gawing sibilyan ang rehiyon at itaguyod ang ating teritoryo. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong Atinto sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sa kanluran naman ng Palawan, mahigit 40 barko ng China, kabilang ang 6 na Chinese Navy at 4 na China Coast Guard ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16. Namataan din nagsusukat doon ang mga Chinese researcher. Namataan din ang mga patay na coral na pinangangambahang para sa paggawa ng China ng artificial island. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Escoda Shoal. Ibig sabihin, meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim dyan, at from there, they use that to throw etong mga crash corals.
Ang Chinese Foreign Ministry iginiit namang walang basihan ang mga paratang na magtatayo sila ng artificial island sa Sabina. Mahalaga ang Sabina Shoal kung saan nagkikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Shoal para sa mga resupply mission na ilang beses ang nauwi sa pang-water cannon din ng China. Kamakailan napabalita ang new model na usapan umano ng ilang opisyal ng China at Pilipinas para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Dati nang ikinaila ng National Security Council na mayroong ganitong kasunduan. Hinikayat din nila ang DFA na gumawa ng hakbang kaugnay sa mga individual sa Chinese Embassy na may recorded phone conversation umano na pumapayag ang Pilipinas sa kasunduan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dapat paalisin sa bansa ang mga naturang taga-embassy dahil sa paglabag sa Anti-Wiretapping Act at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ayon sa DFA, iimbestigahan nila ang mga ulat ng illegal na aktibidad ng mga diplomatic official. Nauna nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hiniling nila sa Pilipinas na hayaan ng Chinese diplomatic personnel na gawin ang kanilang trabaho at tigilan ang panguudyok at panghihimasok. Kung sino yung nagpakalat nung di umanong transcript na yon, sa tingin namin, kailangan i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas. Pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas. Pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Huli ang 2 pulis na papasok daw sa trabaho at dumaan sa EDSA busway. Aminado silang mali ang kanilang ginawa. Live mula sa EDSA Ortigas, may unang balita si James Agustin. James. Gang, good morning. 6 na motorcycle rider kabilang na ang 2 pulis yung natikitan sa operasyon ng SAIC matapos silang dumaan sa EDSA busway. Pumuesto ang Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC pagbaba ng EDSA Ortigas flyover southbound. Sunod-sunod na pinaramang motorcycle rider na napadaan sa busway. Agad silang tinikitan. 2 sa mga nahuli ay pulis na papasok sa kanilang trabaho. Alam naman daw ng mga rider na bawal dumaan sa busway, pero aminado rin sila sa kanilang pagkakamali. Narito ang bahagi ng panayam sa ilang natikita na rider. Napasabay lang po ako doon sa iba na nagano po sa bus lane. Alam niyo pong bawal? Opo, bawal po eh. Medyo matraffic po, nag-aabol lang po sa oras. Tamaan na ng kaya wala tayong magawa. Kasalanan na yun. Sorry na daw. Samantala, Iga, nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito yung operasyon ng SAIC, hindi lamang dito sa bahaging ito ng busway, maging sa iba pang bahagi ng busway. At nadagdagan pa yung mga natikita nila na napadaan nga sa EDSA busway at karamihan dyan ay mga motorcycle rider. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. In her palaban, ila na si Angelique Kang ng sumasabak sa maaksyong eksena sa Black Rider. Sabi ni Angeli, challenging ang mga eksena na ibang-iba sa dati niyang projects. May unang chika si Nelson Calas. Sa bawat unday ng saksa, astig na astig si Nimpa ng Black Rider played by Angelique Kang. Nakipaghabulan pa habang angkas ng ating bidang si Ruru Madrid. Ang first time daw na pagsabak sa action, labis niyang ikinatuwa because she took sexy to a whole new level. Challenging siya, ibang feeling siya na masarap sa feeling na nakakagawa naman ako ng ibang projects. Tapos pag sinabi tayo. But wait, there's more. Dahil may aastig pa ba sa ating palabang leading lady? As a sharpshooter naman si Angeli, armado ng isang sniper gun sa eksena. Testing kung bullseye siya sa kalaban habang nasa ibabaw ng isang tren. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa, Elias. Bahala na. Abangan ang mga kapanapanabik na maaksyong eksenang ito sa muling pagsabak ni Black Rider. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.